Kumusta mga kanoisy? Welcome back sa ating YouTube channel, Philippine Noisy. So ngayong araw, another update naman tayo about politika ng ating bansa. No? So ang bidyong ito ay mula kay The News Board. So meron itong pamagat na kakapasok lang nagkagulo na PBBM matapos ang minura siraan Duterte na buking pahiya sa matinding pasabog. So yun men, ano kayo nakapulog sa video to ano. So bago natin simulan the news board, suportahan nyo yan. Tapos syempre kung trip nyo ng mga ganitong reaction video, may kasama kayong manood. Huwag nyo na rin kalimutang suportahan yung YouTube channel natin, Philippine Noisy. So mga kanoisy, hindi na natin to patatagalin pa. Simulan na natin, baka agawin pa ng China. Again, ang pamagat ng video ito, kakapasok lang, nagkagulo na. PBBM matapos minura siraan Duterte na buking pahiya sa matinding pasadataboog. So again, the news board Filipino, like, comment, share, subscribe. Start. Ito ang mainit na balita at trending ngayon sa mundo ng social media. Duterte, lalong napahiya dito at Alipores galit sa matinding pasabog matapos ang matinding paninira ng mga Duterte. Abay heto, may pauso na naman ang mga Alipores ni Duterte na mai-impeach umano si Pangulong Marcos. Kaya naman, heto ang matinding trip, diba? Na pag nagpapauso sila na mai-impeach daw si PBBM. Nahirapan nga kami sa pagpapa-impeach kay VP Sara na may mga confidential funds 'di ba? Na mga issue tapos ngayon inaakala nyo na ganun-ganun lang mapa-impeach yung pangulo. Wala nga kayong magamit laban sa kanya. Yung inaasahan nyo lang yung national budget questionable pa. 'Di ba? Na-debunk agad. Diyos ko day. sagot ng isang political analyst tungkol sa panlilinlang ng mga Duterte. So, tinigil na nila yung sila-sila lang dahil alam nila na sumasama At makikita yan sa mga survey na bumababa sila dramatically. Kaya ngayon, ang kanilang estilo, kumuha ng mga kalyado, kumuha ng mga religious groups katulad ng Iglesia ni Cristo na kunyari, yung presidente ang sinusuportahan. Pero basically, ang sinusuportahan si Sara para mapigilan yung... Kasi malinaw naman din talaga kung para saan yung peace rally ng INC. 'Di ba? Hindi kasi applicable siya kay BP Sara 'Di ba? Okay lang siguro yung mga peace rally na ganun if ever may hindi lang pagkakaunawan yung presidente at vice presidente. Kunyari nag-inuman yung pangulo at yung vice tapos nagkapikunan tapos hindi na sila nagpansinan. Yun, pwedeng lapatan ng peace rally yun. Pero yung mga ganito na yung VP, merong issue sa confidential funds. Maraming issues, 'di ba? Tapos gusto i-peace rally lang yun. Pera ng taong bayan yun Bakit babayaran ba ng INC yung mga nawalang pera doon? 'Di ba hindi din naman? Yung impeachment. At sumasama na rin sila sa mga koalisyon na lihitimo naman yung mga sinisigaw pero nakatago sila in plain sight. So kaya dapat mag-ingat. Marami naghahalong kulay. Kailangan marunong tayo paano tilad-tilarin, paano ihiwalay yung mga kulay na yan. Para makita natin yung mga Trojan horse, makita natin yung mga papanggap, makita natin yung sumasakay para sagipin yung kanilang mga sarili. At para isulong yung mga, hindi lang kanilang agenda, kundi agenda ng mga dayuhan katulad ng China. Dahil yung iba mas madaling maunahan yan, pero karamihan... Agenda ng China. Which is sobrang litaw na mga pro-China tong mga taong to. Ay posibleng malito or nalilito na. Kung nalilito yung mga tao, baka makalusot itong mga hinayupak mga limaw na ito. Kahit na grabe si si Sec Ronald Llamas, mga hinayupaks talaga. Crimes against humanity, grabe rin yung massive corruption ng mga Duterte, grabe rin yung kanilang link sa mga sindikato like mga drugs, pogo, etc. Medyo natabunan yun Hindi naman gagalaiti. Pag nakikita ko sila, sabagay, nangyari naman yan this past 2 years. Sila ang paragon ng press freedom, sila ang paragon ng human rights, sila ang paragon ng people power, sila ang paragon ng demokrasya. Ngayon sila ang paragon ng anti-corruption. Laging ipaalala yung mga yung kanilang pagiging mga halimaw, yung pagiging mga salot. Tapos hindi din nila pwedeng itanggi yan, Kasi kita nyo naman sa pag-uugali ng VP natin, di ba? Pagbantaan mo ba naman yung presidente, yung first lady? 'Di ba? Nasa matinong pag-iisip ka pa ba nun? Or sige, sabihin natin na matapang talaga yung taong yan. Pero nasobrahan na sa tapang 'Di ba? Tsaka hindi na makatarungan kasi nagbabanta na. Alam naman natin na may offense yung pagbabanta. 'Di ba?
no, sa ating bansa. Na sabi nga ni Digong, ay kulang pa yung ginawa nilang kasalut-salutan sa ating bansa. Huwag natin kalimutan, itong mga walang hiya na to, itong mga halimaw na to. At dahil nga nabuking din ang tanim intriga ni Ungab at Duterte dahil sa blank budget, abay hetong matinding hamon ng isang Yun. mga Marcos. Ang nakakainis dito, mga Kojero, sinakyan ng mga pinaingay, etc. Ang ending, wala palang kwenta. So, courtesy din pala kay Coach Jared, so supportahan niya rin yan. Ang ending, Naku. walang kwenta. Nasaan yung blanco? Bilalanghihan nyo na naman kami. Titigas sa mga mukha nyo eh. Bilalanghihan nyo na naman kami sa bayan ng Pilipino eh. Yung drama nila, isang linggo nilang iningay-ingay yan. Ngayong nilabas nila yung BICAM report, mukhang walang kwenta nga, basura nga. Tulad yan, pinakinggan lang si Ungab. Wala naman pala siyang ebidensya. O ngayon, Congressman Ungab, naglabas ka ng page 1, ibig sabihin meron kang original dokumento. Bakit isang page lang ang pinakita mo? Pakita mo lahat. Kaya nga, Magkaalaman nakakatawa nga na binibira nila yung Pangulo sa national budget na blank daw. 'Di ba? Na yun, na-debunk naman. Kasi parang ang labas kasi, gawa-gawa lang nila or may masabi lang talaga sila. May masingit lang na issue or may magawa lang na issue. Yung sa kanila, yun yung pinaka-obvious, confidential funds. Tapos, may nagpirma doon, Piatos ang apelyido. Anak ng Tokwa, 'di ba? So, sino ngayon yung mas questionable? 'Di ba? Yung may blank space daw pero may paliwanag naman kung bakit. 'Di ba? Bakit nagaganyan or pinaliwanag pa na hindi naman porket ganyan yan is blank talaga yan or hindi naman talaga tatanggapin yan kung meron talagang blank or kahina-hinala dyan. 'Di ba? Nasagot. Yung confidential funds, bakit? Nasagot ba nila? Nasagot ba nila kung sino yung Piatos na yan? Di naman nila maipakita yung Piatos na yan Tapos hinanap naman yung Piatos na yan. Hindi naman nag-i-exist yung taong yan. So sino ngayon yung pinaka mas questionable? Or pinaka-questionable na lang? Kasi hindi naman talaga questionable yung Pangulo natin Yung busy lang naman talaga 'Di ba? Alam nyo yung pahid-pahid ka ng issue ngayon pero wala. Waipik. Magkaalaman. Huwag natin pag-usapan yung special amendments, yung provision for special amendments. Huwag natin pag-usapan yun, nandun yung mga blanco. Yun na yung ikinalat nyo Hindi yun parte ng bill. Congressman Ungab, dahil sa pagyayabang mo, na gusto mong patunayan na meron kang original copy, ang tanong, nasaan yung ibang page? Masyadong halata yung pagsisinungaling. Kaya pala, may mga senador na sinasabi nila, walang blank sa budget, tulad ni SP, Chis Escudero. O, sino pa? Si Risa Ontiveros, walang blank. Kasi nga, etong format ang sinasabi nila, walang blank. Pati si Senator Risa Ontiveros nagsasabi ng walang blank. Alam naman natin na kontrang-kontra din yan si Risa Ontiveros kay PBBM, di ba? Di sana binira niya rin yun. Hindi. Wala talaga Tapos, Ni attorney, pabor siya sa yung mga supporter nila, paniwalang-paniwala naman. Grabe talaga kayo sa national budget. May nakawang nangyayari. Tapos kapag kayo questionin yung VP nyo, confidential funds nga, di ba? Bakit pa pinipilit or bakit pa pinagpaliwanag? Confidential nga. Anak ng teteng na reasoning yan, hayag ni Trillanes na mag-focus sa impeachment ni Inday dahil ginagamit ng mga Duterte ang usaping budget para ma-divert ang totoong issue ng mga Duterte. Tama yung punto ni dating Senador Sani Trillanes na wag na muna kasing patampukin yung issue ng budget. Dito tayo sa impeachment. Impeachment ang fokusan natin. One thing at a time. One issue at a time. Alin ang primary? Alin ang pangunahin? Hindi pwedeng sabay-sabay lahat. Fokusan na muna yung impeachment ni Sara. Tama Next nga time, naman. Yun talaga yung pinaka-effective na paraan. Unahin talaga yung impeachment and then isunod yung other issues. Kasi kung aanuhin natin, pwedeng mahati. Like for example, yung confidential funds natin, yung impeachment natin, pilitin natabunan ng kabila ng yung national budget issue kahit wala naman. Alam naman natin, may napaniniwalaan talaga yan ng mga supporters nila na kapag sinabi ni Digong na may problema sa national budget, paniniwalaan talaga nila lahat yan, Yung sa Pulburon video nga nung sinabi lang ng kabila na may Pulburon video, hindi edited yan. Ayun, pinaniwalaan ng kabila. Kahit na naipaliwanag na edited nga yun. 'Di ba? Magkaiba ng tenga sa Pangulo. Tapos, syempre, yung mga supporter nila, wala, bulag-bulagan. Ano agad sila na, wala na, na-predict na namin yan. Nasasabihin nyo na edited yan kahit hindi naman talaga edited, anak ng teteng. Yun, biglang nagparitoke ng tenga si PBBM. Lakas ng trip nyo,
ala na ng maigi ng presidente ang mga sinasabi ni Romualdez at ni Saldico. Kasi maraming diskarte yan magpapahamak sa kanya. O ito na ngayon. O di ba? Yun na nga ang nangyayari ngayon. Ginagamit na issue ngayon ng mga DDS yung budget. Sinasakayan nila yung issue na yan. Pinapalaki nila yung issue ng budget, yung blank page issue na yan. O di tuloy, ang tinitinitira na yan, Marcos na, hindi na Duterte. Pero Tama, ako, which is sang-ayon ako wag sa tayong magpapalin lang kasi men, nalalapit na yung eleksyon. Isipin nyo si Bato nag-rise up na naman sa senatorial. Tapos, anak ng teting kayo, grabe kayo bumoto ng artista. Ginawa nyo talagang third place si Lito Lapid. Grabe na talaga kayo. Kita nyo yan? Grabe yung mindset nyo Number 1, Erwin Tulfo. Ito ay nilabas ng Philippine Star. Number 2, Tito Soto. Number 3, Lito Lapid. Bongo. Anak ng teteng, Lito Lapid, Bongo. Tapos number 5, Pin Lacson. Number 6, Ben Tulfo. Number 7 to 8, Pia Cayetano, Manny Pacquiao. Number 9, Abi Binay. Number 10, Bato de la Rosa. Grabe talaga kayo. Hindi talaga kayo natuto Tapos number 11, men. Bong Revilla. Grabe. Mahilig talaga tong mga Pilipino sa mga artista Number 13, Willie Revilla. Ay nako, ano na tong lineup na to? Number 13, Kiko Pangilinan. So yan si Amy Marcos, pang 14 siya. Number 15 si Camille Villar. Buti na lang wala si Philip Salvador dito. Hindi natin alam, baka biglang mag-rise up din yan kapag palapit na yung eleksyon. Kasi wala Sobrang kayo Sobrang favorite nyo talaga yung mga celebrity, yung mga artista na iboto Di ba? Hindi naman sa pag-ano na bakit hindi ba sila capable or whatsoever. Nabudol nga tayo ni Robin Padilla, di ba? Botong-boto tayo kay Robin Padilla kasi nung tumatakbong tapang-tapang na yung talaga, yung China. Tapos nung nasa Senado na, puro diehard lang pala sa mga Dutertes, anak ng teteng. Tapos ngayon, isisingit nyo pa si Willie Revilla, Si Bong Revilla, ibinalik nyo pa. Si Lito Lapid, ibinalik nyo pa. Top 3 pa. Di ba kamakailan lang nag-viral si Lito Lapid na parang first time niya lang magsalita sa Senado? Like ano yun, min? So ano bang use niya dyan sa Senado? Di ba? Mapapaisip ka na lang Grabe. Kaya hindi tayo umuunlad kasi yung mga iniluluklok natin, wala. Parang wala lang. Kung ano lang yung trip natin. Kung sino lang yung sikat. Kung sino lang yung nakikita natin sa TV. Iboto. My God. Sabi ni Trillanes, fokusan muna natin ang impeachment. Kaya naman to the rescue ang isang alipores ni Duterte na halos turuan ng mga abogado at gobyerno ng Pangulo sa usapin ng pondo. Abay nag-alainday sa galit itong mga Duterte. Hindi ko kasi alam ba't hindi naliliwanagan yung iba tungkol dito. Puro kayo gaa ang batas, totoo yan. Pero ang gaa, bago mabuo yan, Vicam report muna yan. Bakit nyo pinirmahan? May blanco yan. Ikaw ba pipirma ka sa hindi pa kumpleto? Pinirmahan nila, hindi pa kumpleto yan. Tigilan nyo enroll bill na yan. Tigilan yung GAB na yan, dahil lahat yan galing yan sa Vicam report. Tapos pipirmahan nila, ibig sabihin, okay na to, nagkasundo na tayo, putang ina, ganito presyo lahat, bla bla bla. Pagkatapos, Pareha talaga sila ni BP Sara. ipiprint na yan, gagawin na yan, GAB. Pagkatapos, ibibigay na sa Pangulo yan. Pag pinirmahan ni Bangag yan, gaan na yan. Act na yan, hindi na bill, batas na yan. Ang tanong, bakit pinirmahan? Puro blanco pa, ang dami pang blanco sa Vicam report. Huwag nung iismuli ng Vicam report. Loka. Ahayod ako. May At dahil nga sa masabi lang patuloy talaga Ay nako. Pagpapakalat ng mga alipores ni Duterte ng mga paninira sa ating Pangulo at sa Kongreso, abay heto ang matinding buwelta ni Attorney. Ang problema, marami kasing vloggers, maraming mga political So and analysts courtesy kay Atty. Enzo, support niya rin yan, men. na actually ang intensyon talaga nila magkalat ng kasinungalingan. Yan ang problema. Ginagamit nila ang social media sa kasamaan. Kung nagpe-fake news ang mga kalaban natin, kung nagkakalat sila ng disinformation, tayo wag natin gawin yun. Sabihin lang natin kung anong totoo. Ang problema kasi marami talagang political bloggers, lalo na sa mga DDS, talagang fake news naman talaga. Disinformation. O ngayon, tinatamaan itong mga kongresista, kaya nagpapatawag na sila ngayon ng investigasyon. Nagpapatawag na sila ngayon ng investigasyon. Investigasyon versus fake news bloggers. House probe on fake news Problema bloggers. kasi sa kabila, bulag-bulagan kasi sila Diba? Like, itinuturo na sila ng ebidensya. Wala. May masasabi talaga sila. So, kaya minsan, may nilalabag na sila. Kasi, binabastos na nila. Yung halimbawa, yung mga congressmans natin, yung mga senador natin. Parang, iba na yung atake nila. Tayo naman is, naman yung mga atake natin dito, yung, syempre,
Alam naman natin kung ano yung mga nakikita natin diyan sa Senado, 'di ba? Tapos magluluklok pa tayo ng mga ewan ko. Grabe na talaga. Basta mga sikat ng ano, iluluklok talaga sa Senado, ano? Anak ng tokwa. Balita na po yan. Ha? Kaya tama lang po yan. Ang commitment natin, huwag tayong gagamit ng fake news. Huwag tayong magre-resort sa ganyan. Huwag tayong Ayun. gagamit ng disinformation. Kasi sabihin lang natin ang totoo, maniniwala naman ang tao sa atin dahil Tama. totoo naman ang sinasabi natin. Ha? Oh, sa totoo lang. Ako wala akong problema sa bagay na yan. Tungkol diyan sa anong gagawin ng Kamara, magpapasa ng batas para kontrolin ang mga political vloggers. Ha? Political vloggers, wala akong problema diyan. O sabi tanong ni Mohammed Iqbal, sino-sino daw ipapatawag? Alam na natin yan. Napakaraming DDS vloggers. Pinag-aralan ko itong mga DDS vloggers na to. Alam niyo kung bakit sila ginaganahan mag-vlog? Ako, ewan ko sa inyo kung sang-ayon kayo sa akin. Sang-ayon Bakit ako. napakaraming Grabe, hindi pa lang nasasalita. Sang-ayon na agad, 'di ba? Kasi syempre, alam naman natin or basang-basa na kasi natin yung taktika ng kabila eh. DDS vloggers hanggang ngayon? Marami sila. Marami. At saka ang sisipag nila mag-vlog. Alam niyo kung bakit? Kasi ang DDS sa tingin ko, maintained pa talaga ngayon yung mga trolls nila. Ngayon, maraming ganyan ang DDS. Marami silang trolls. Yung mga vloggers ng DDS, pag nag-live sila, basta purihin nila si Sara, purihin nila si Kibuloy, purihin nila si Digong, purihin nila sila Bato, sila Bongo, ang daming nag-ano niyan. Kaya makita nyo, halimbawa yung rally ng mga DDS doon sa EDSA's Ride. Ang nag-rally doon, kikinsi katao lang. Tataytelan nila. Supporters ni Sara, Grabe naman tumagsa. yung Ganon. kikinsi. People Brutal naman yun. power. People power sa EDSA, nagsisimula na. Yan mga DDS vloggers na yan, pag nag-vlog sila, kahit naman kukunti ang tao na umaattend sa rally, basta ang gawin nila, ang topic nila tungkol kay Digong, tungkol kay Sara, palakihin nila, kahit kukunti ang nagrarally, sasabihin nila marami. Kung gagawin nila, pag tinignan mo yan, in a matter of 1 hour lang, 2,000 na agad ang nanonood. 2,000 na ang nanonood. Kaya imaginin mo, kung isa kang Well, vlogger syempre, na DDS, yung mga supporters din kasi nila sobrang diehard eh. 'Di ba? Kasi ako, pinagdaanan ko din yan dati na sobrang diehard supporter talaga ako ng kabila amin. 'Di ba? Na parang kapag for example, kini-question dati yung confidential funds. Kapag sinabi lang ng vlogger mi na ba't nyo hahanapin yung confidential funds? Confidential funds nga, di ba? So it means hindi yan pwedeng i-leak or hindi yan pwedeng ipaalam, hindi yan pwedeng kalkalin. Confidential nga, di ba? So parang yun din yung pinaniniwalaan ko dati. Pero iba kasi may mga nakikita kasing butas eh. So normal lang na buksan mo kung ano nga ba talaga yung nakapaloob sa confidential funds na yan. Kasi hindi naman porket confidential funds ang tawag dyan, kung may kahinahinala na dyan, hindi mo na lang i-reveal. Diba? Kaya nga nung napilitan, diba, nung malaman natin na confidential funds na yan, piatos yung pangalan, edi mas lalong naging ugly yung sitwasyon nila. Diba? Pero syempre, yung supporters nila, wala. Naiwan pa rin dun. Ako, wala na. Lumabas na ako. Diba? Mula pa lang dati nung kay Kibuloy issue, yung sa mga Pogo issue, parang wala na. Medyo gising na tayo doon. hindi ka sikat. Tapos magbablog ka, i-cover mo, sasabihin mo, suportahan natin ang Vice Presidente. Suportahan natin si Tatay Digong. Pag live nila ng ganyan, pag nag-live sila, automatic yan. 2,100 is watching. Ganon. Sabi ko, wow, kukunti silang nagrarally. Tapos pag nag-live sila, ang nanonood sa kanila, 2,000, 10,000, 10,000. Sabi ko, bakit nangyari yung ganon? Wala namang saysay ang pinagsasabi. Pero pag nagla-live sila, ang dami-daming nanonood. Die Alam hard. niyo kung anong tingin ko dyan? Yung mga trolls. Kumbaga, yung mga trolls ng Duterte, pinapatronize nila yung mga vlogs ng mga vloggers nila. Kahit walang saysay yung mga vloggers nila, kahit walang saysay at fake news talaga. Dahil may mga trolls na nanonood, lumalabas, ang dami nilang nanonood doon. Kaya pag tinignan mo yung views nila, 75,000, 100,000, 150,000, kung ano lang sinasabi, nagsisinungaling pa sasabihin niya, nagsak daw ang tao sa EDSA. Pero pag tinignan mo ang nanonood, 5,000, 10,000. Bakit? Yung mga trolls ng DDS, ng Duterte, pinapatronize nila ang mga vloggers nila. Kaya yung mga vloggers nila, ang tataas ng views. Grabe, Kahit talaga sobrang fake news at brutal na yan, sir. Tamang-tamaan na sila niyan. disinformation, ang tataas ng views. Ngayon, kung ikaw DDS vlogger ka, di gaganahan ka mag-DDS vlogger kasi ang dami mong views. Tama. Sa atin kasi organic. Sabi ko, tindi naman ng vlogger na to ng DDS. Walang saysay ang pinagsasabi, fake news pa. Tapos ang nanonood sa kanya, 5,000. Sabi ko, ano to? Matindi to. Kaya, kung yung isang vlogger ng Duterte ay nagla-live, kahit sinungaling ang sinasabi niya, kasinungalingan, sasabihin niya marami silang nasa EDSA pero kikinsi. Pinagluloko nila ang mga viewers nila. Pero ano pa rin dami pa rin nanonood. O bakit ang daming Yan yung nanonood? tinatawag na Kasi- die-hard effect. Die-hard effect. Kahit mali na, sinusundan. Kahit mali na, wala. Go pa rin ang go. Kasi, yun nga, parang, I don't know if may pag-hypnotize na nangyayari dyan or, kasi ako din dati, Isa rin ako sa parang nag-agree dati na, sige, war on drugs.
Bakit natin pangangalagaan yung mga buhay ng mga dikas na yan, something like that. Hanggang sa nag-expand na umabot na tayo sa punto na wala na. Nabubulag na tayo, 'di ba? Yan din yung nangyayari ngayon sa mga supporter ng mga Duterte karamihan. Na kahit anong ibato, kahit anong ipukol sa kanila, kahit anong mga lumabas na ebidensya laban sa kanila, hindi na yan paniniwalaan like never. Kita nyo naman kung anong nangyari doon sa 'di ba, sa Pulbron video. Kahit sobrang halata na fake yung video na yon, pinapaniwalaan ng mga supporter nila. So, do you think healthy pa ba yung mga utak nila? 'Di ba? Yung mga trolls ng DDS, pinapatronize sila. Pinapatronize. Yung mga trolls ng Duterte, ng DDS, pinapatronize ang mga vloggers. Nagtataka ako, sabi ko, wow, grabe naman itong mga DDS na to. Ang nanonood sa kanila habang nagbablog sila, hindi naman kilala yung vlogger. 10,000, 5,000, matindi. Kaya, kung ikaw, vlogger ka ng Duterte, alam mong pinapatronize ka ng mga trolls ng Duterte, ay di malaki ang views mo at monetization. Diba? Kaya, kumikita sila sa ganun kasi malaki ang views nila eh. Kaya yung mga DDS vloggers, okay sila na lagi na lang tungkol kay Duterte, kay Sara, kay Kibuloy, kay Bato, kay Bongo, ang topic nila kasi maraming views eh. Kahit nga nung kay Kibuloy, kahit na, nagtatago ka sa batas, tapos ipapatronize ka ng mga tao. Go Kibuloy, magtago ka lang. Ipagdadasal ka namin, anak ng titing. Akala ko ba no one is above the law? Hindi dapat pinasuko nyo mismo si Kibuloy. Tapos ginagamit nyo pa yung mga tao ng simbahan nila na kesyo ganyan, kesyo ganto. 'Di ba? Mas pipiliin nyo pa na na mapirwisyo yung libu-libong tao ng simbahan nyo over kay Kibuloy. Hindi nyo lang talaga pasusukuin. 'Di ba? Tapos yun nga yung mga vloggers nila doon parang walang magkakaano kay Kibuloy. Biglang naging supporter sila ni Kibuloy. Bakit? Syempre, kaibigan ng amo nila eh. 'Di ba? Yan yung tinatawag ko sa inyo na die hard ba. Wala na sa ayos na nasobrahan sa pagiging die hard. Nga sa mga trolls. Pero yung mga DDS na vloggers na walang kwenta, tapos obvious pang kasinungalingan at fake news, 100,000, 150,000 ang views nila. Sino ang nagpapalakas ng views nila? Sino ang nagpapalaki ng views nila? Mga trolls. Kaya kumikita itong mga vloggers ng DDS. Kahit hindi sila bayaran sa pagiging vloggers nila, yung pagsuporta sa kanila ng mga DDS supporters sa trolls, napapalaki ang engagements nila, napapalaki ang views nila. Kaya ginaganahan sila. Kaya tama lang itong gagawin na ito ng camera. Imbestigahan na nila yan. Ginaganahan itong mga DDS vloggers magkalat ng kasinungalingan ng mga fake news. Kaya lang tinatamaan na yung mga kongresista, di ba? Tinatamaan na sila eh. Napakasakit kuya hindi talaga niyan. So, yun lang naman mga kanoisis. So, kayo na masasabi nyo doon, comment down below. Tapos yung pag-usapan natin yan sa comment section. So, again, ang video nyo ay mula kay The Newsboard. Original video link in the description box below. Panoorin nyo rin, subscribe nyo rin siya. Tapos, yun. Pag-usapan natin yan sa comment section. So, kita nyo naman yun, malinaw pa sa klaro yun. Na wala na talaga. Grabe na yung pagka-diehard nila. Like, wala na talaga sa ayos, Diba? For sure, nakikita nyo rin naman yan. And, I'm kinda guilty din sa ganyan kasi dati grabe yung pagiging diehard ko. Like, umabot talaga sa punto na yung time yung time ni Tatay Diggs na tawag dyan, yung sa issue ng China na parang parang agree agad ako na wala tayong kalaban-laban sa China. 'Di ba? Tama lang yung decision ni Duterte na kaibiganin yung China kasi wala talaga tayong kalaban-laban diyan. Isang click lang ng buton, boom, burado ang Pilipinas. So pinaniwalaan natin yun kasi syempre kapag yun nga yung mindset ni Duterte, parang grabe. Concern talaga si Duterte sa tawag dyan, sa Pilipinas. Diba? Tapos yung Amerika parang in-friend ni Duterte. Tapos nung malaman-laman natin after ng term niya, biglang may gentleman's agreement. Pilipinas, bawal i-repair ang PRP Sierra Madre. So anong ibig sabihin nun? Kaya naman pala kinakaibigan. Gusto palang ibigay yung West Philippine Sea nating mahal. Huwag niyong sabihin hindi. Ano ba ang purpose na hindi i-repair yung BRP Sierra Madre? Diba? Hindi i-repair ang BRP Sierra Madre kasi kapag wala na yung BRP Sierra Madre, like nasira na siya, ano pa bang rason natin para pumunta doon? Mas lalong tatapang yung China para pigilan tayo na pumasok sa teritoryo natin. So, goodbye. Diba? Biglang ganun ba na gentleman's agreement? Tapos, late ko lang din na-realize na,
Ang pangit naman ng ganun, na ipanalo natin sa arbitral yung teritoryo yan, tapos ibibigay lang natin sa China. 'Di ba? Kasi natakot agad tayo sa bansa nila na one click lang daw tayo. Which is, alam naman natin, men, or siguro ngayon lang ito malalaman ng iba na hindi ganyan kadali magdesisyon, men, na yung China, kasi akala nyo one click lang tayo tapos burado agad. Hindi ganyan kadali yan. Kasi kung if ever man na one click lang tayo sa China, gawin nila yan, matitrigger lahat ng mga bansa na nakapalibot sa kanila. Bawal yung ganyan eh. 'Di ba? Meron nga silang no first fire policy, something like that. 'Di ba? Huwag tayong magpapadala sa takot, tapos yun nasundan pa sa tawag diyan, nasundan pa nung confidential funds. So grabe na talaga yung mga pagkakamali nila, men. Like, need mo na talagang magising like, men, sobrang useless ng pagiging diehard kung hindi na tama yung sinusundan natin. Sinasabi ko sa inyo. So, yun lang naman. So, again, ang video to ay mula kay Daniel Sports. Subscribe nyo yan. Tapos, syempre, Filipino IC. Comment down below your opinion and then pag-usapan natin yan sa comment section. So, that's it. Thank you so much for watching. Filipino IC out.